parehong gawin, parehong pagod. Dati, naniniwala ako sa pag-ibig. Akala ko ang pamilyang binuo namin hanggang dulo na. Pero nagkaroon siya ng iba. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Yung bilang, hindi ko na maalala. At sa bawat pagtataksil, parang unting-unting nababasag ang puso ko. Sa bawat pagkahuli ko sa iba't ibang babae, iba't ibang anak, parang araw-araw sinasaksak ang puso ko. Hanggang isang araw, iniwan ako. Napagtanto ko, mag-isa na lang ako. Ang hirap palang itaguyod ang buhay kapag mag-isa ka. Palipat-lipat, sunod-sunod na problema, hirap na hirap. Ngayon, ako ay solo na. Paano na? Paano na ako? Paano na kami ng mga anak ko? Tahimik ng simbahan. Umuwi na rin ang karamihan. Pero ako, naiwan dito sa kawal. Ako ang nanay na kaingiti sa harapan. Malakas sa gitna ng karamihan. Pero sa likod ng paglilungkot ko, may puso naghahanap ng sandalan. Habang ang iba ay tulog na sa gabi, ako nakaluhod pa rin sa panalangin na papalulog. Lord! Sapat pa ba? Nakikita nila yung aking serbisyo, ang aking pagtayo, pagtawag sa mga tao, pero hindi nila nakikita yung pusong patuloy na lumalaban kahit sugatan na. Nanay sa bahay, lingkod sa simbahan, tagapbuhat ng pag-asa ng iba kahit minsan ako'y nangihina na. At may mga tinig na paulit-ulit kong naririnig. Bakit ka naglilingkod dyan? Nakakabuhay ba ng pamilya yan? May mapapala ka ba dyan? Dahil sa mundong ito, ang mahalaga palakpakan, papuri at pagkilala ng tao. Pero sa tahimik na landas ng paglilingkod sa Diyos, madalas pagod, minsan luhaan. May mga araw na gusto ko na lang huminto. Gusto ko na lang umupo. Huminga. At aminin, pagod na rin ako. Ako ang nagpapalakas sa iba. Ako ang sumasalo ng kasakitan nila. Pero kapag gabi na, ako naman ang tahimik na umiiyak. Tumutulo ako. Kailan ka ba magkakaanak? Apat na salita lang yun, pero parang may mabigat na bato na inilabag sa puso ko. Habang ang iba, may hawak na sanggol, may tawanan sa bahay, may mga batang tumatawag ng nanay ako, nakaupo lang sa katahimikan. Mga tanong na paulit-ulit bumabalik, bakit sila meron? Bakit ako wala? Minsan pakiramdam ko may kulang sa akin. Parang may bahagi ng pagkatao ko na hindi buo, habang ang mundo parang patuloy lang ang pag-ikot. Ako na may umiiyak sa takot, takot na may halong pagtatanong. May mali ba sa akin? Isa lang, kahit isang anak lang. Yan ang aking dalangin. Ma, anong ulam? Ma, nasan yung damit ko? Ma, kailangan ko to. Araw-araw yan ang naririnig ko. Sa bahay, trabaho, pamilya. Minsan parang hindi na natatapos. Gumigising ako ng maaga para siguraduhin maayos ang lahat. Pagkain, gamit, mga kailangan asikasuhin. At bago pa matapos ang araw, may bago na namang responsibilidad. Lahat may kailangan. Lahat may hinihingi. At minsan, hindi ko alam kung anong uunahin. Sa
Sa dami ng dapat kong gawin, pakiramdam ko ako yung nawawala. Ako yung nauubos. Ako yung napapagod. Hanging dumadaan, huni ng ibong nagliliparan, yan na lang ang aking naririnig sa munti kong tahanan. Ang bahay kong na puno ng tawanan, pinuno ng mga pamilya kong naglalaro, nag-aaway, nagtatakbuhan. Amoy ng sinangag, tuyo at itlog. Habang ako'y sumisigaw, baba na! Kain na! Sa isang iglap, nasaan na sila? Oo, ako'y mag-isa na lang. Dumalaw man sila, ay bihira na lang pagtawag sa akin ng asawa o mama. Pinangarap na lang, kamusta ko na kaya sila? Kailan kaya muling magpupuno ng ingay at sigla? Ang tahanang inaruga at binuo ko para sa kanila. Asaan na kaya sila? Kinulong ako ng mga salitang hindi naniwala. Tinulong ako ng mga pangakong hindi na natupad. Kinulong ako ng mga oras na ako'y mag-isa. Kinulong ako ng mga sakit at buhay na ako lang nakakaalam. Kinulong ako ng mga tanong na walang sagot. Kinulong ako ng pagod at responsibilidad. Kinulong ako ng katahimikan. Oo, nakulong kami. Nilimitahan ng mundo. Nilimitahan ng tao. Nilimitahan ng sakit. Pero buti na lang, may dumating. May kamay na umabot kung akala namin wala nang tutulong. May tinig na bumubulong kung akala namin wala nang pag-asa, may pag-ibig. Sumaklolo kung akala namin natagpuan na namin ang hangganan. At doon namin nalaman, hindi kami ginawa para ikulong. Hindi kami ginawa para limitahan. Dahil may isang Kristong gumawa ng paraan, namatay para sa iyong kalayaan. Kaya sa lahat ng nakakaramdam na parang nakakulong, ang buhay tandaan mo ito. Hindi ka ang iyong takot. Hindi ka ang iyong pagkakamali. Hindi ka ang sinasabi ng mundo tungkol sa'yo. Ikaw ay higit pa doon.